Isang papel lang. Ngunit sa ilalim ng chandelier ng Quezon Estate, ang papel na iyon ay kumislap bilang hudyat, hindi ng liwanag ng selebrasyon, kundi ng isang lihim na nakatiming mabuti. Nakaprint sa passport paper, may seal ng isang pribadong detektibe at serye ng litrato na may oras at petsa. Malapit sa gilid ng mesa, ang clock sa sala ay tumiktik ng tahimik. Ang musika mula sa pianista ay parang nalalayo. Sa isang sulok, nakaipit ang isang sobre na may mga tawag na nakalog. Sa loob, isang screenshot, isang mensaheng kumukumpas sa gitna ng kasiyahan. Ang kuha ng kamera ay malinaw. Dalawang taong nakikipagkamay na hindi nasa kasal ang tema. Isang mensahe na nagpapakita ng lokasyon. Isang tawag na may nakarecord na minuto. Bawat larawan roon ay may maliit na linya ng teksto sa ibaba. 2214-03/07/20XX 00/07/20XX timestamp. Maliwanag, hindi chismis. Higit pa rito, mga call logs mula sa isang hindi kilalang numero at mga screenshot ng mga chat na naglalaman ng pulso ng pagtataksil. Hindi parang usapan sa kusina. Ito ay dokumentado. Si Arina Quezon ay nakatayo sa dulo ng mesa, hawak ang papel. Ang liwanag ng chandelier ay dumapli sa gilid ng kanyang mukha. Halos hindi marinig ang sariling tibok ng puso niya dahil mas malakas ang tunog ng paghinga niya, ngulit ang kanyang mukha ay may katahimikan na hindi naman dulot ng kawalan ng emosyon. Ito ay pagpipigil. Sa paligid, pumapalakpak, nagtatawanan ang ilan. Si Luis, ang asawa niya, nakatayo na parang may gustong sabihin ngunit hindi makagalaw. Ang mga anak, Jade at Joseph, nakatitig, hindi sigurado kung ano ang dapat nilang marinig. Ang mga magulang at mga bisita ay nagtutusok-tusok ng tingin, nagtatangkang punan ang gap sa pagitan ng musika at ng katahimikan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagrumpe. Umupo siya sa isang bench sa garden nang wala pang 10 minuto. Piniga ang papel sa pagitan ng mga daliri niya at iniga ang scholarship letter na natanggap niya ilang linggo bago ang anibersaryo. Isang tanggapan sa Europa na nag-aalok ng isang posisyon sa isang postgraduate program, may kumpletong support at pagkakataon na mag-imbestiga ng corporate ethics research. Ang dalawang dokumento, magkaiba ang laki at kulay, magkaiba ang ibig sabihin. Ang isang papel ay pagkakanulo, ang isa ay panibagong daan. Sa loob ng siglong iyon, nagdesisyon siya. Lumabas siya ng bahay nang hindi inangat ang boses. Inabot niya ang mga susi, ang passport, ang scholarship letter at ang detective report, nakaayos na parang mga barya na dapat isalpak sa bulsa. Hindi siya tumingin pabalik, hindi sa pilitang paglayo, isang planadong pag-alis. Ipinili niyang huwag magpabigla sa pamilya sa pamamagitan ng eksena. Pinili niyang huwag gawing sentro ng drama ang mga anak. Pinili niyang iwanan ang ilan para proteksyon, hindi latter-day revenge. Pinili niyang gumawa ng hakbang na malinaw, mabilis, mag-file ng initial legal consult, magsumite ng notice of intent to separate at tanggapin ang scholarship. Pagkalabas niya, ang mga mata ni Luis ay sumunod. Hindi siya nakasalita, ngulit ang kanyang mga kilos ay may bigat, parang isang lalaki na hindi kinumposo ang susunod na tune. Sa loob ng bahay, may mga bisita na napatingin. Ang ilan ay nagtanong ng malumanay, ang iba'y nagkunwaring walang naramdaman. Hindi lahat ay alam ang detalye. Wala ring kumilala ng puwersa para pilitin siya na manatili. Sa isang umaga, nag-file siya ng preliminary papers para itigil ang cohabitation at magsimula ng legal process. Hindi siya nagpaliwanag ng marami, gumawa siya ng aksyon. Ito ang oras na hindi ako mangangarot lang, napakasinsilyo niyang sinabi sa sarili habang sinasara ang pinto at sumakay sa taxi. Kailangan kong protektahan ang sarili at higit sa lahat ang mga anak. Ang kanyang hawak na papel ay hindi lamang isang dokumento. Ito ay pinto, susi at paaala ng panibagong posibilidad. Kung ang Quezon Estate ay isang entablado ng pagkakabasag, ang scholarship letter ay isang mapapapalayo sa napinsalang entablado na iyon. Hindi niya agad tinanggap ang ideya na ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan ay mawawala sa isang gabi. Ang kanyang pag-alis ay hindi pagtatakip ng sugat. Ito ay unang hakbang ng muling pagbuo. Kapwa tahimik at resoluto, tinanggap niya ang bagong yugto.
Ang mga unang buwan ay mapurol, puno ng mga palabas, lecture hall at kakulangan ng tulog dahil sa thesis at interview. Nasa ilalim ng fluorescent lights ng isang maliit na dorm, nagbabasa siya ng mga corporate contracts at procurement law. Nagulat siya kung gaano kapayak ang pag-aaral sa gitna ng kalungkutan. Ang focus ay isang lunas. Gumising siya sa 3:00 ng madaling araw upang mag-research, nagulat kapag ang ulan ay huminto at natagpuan niya ang sarili na muling nagtatawa sa isang joke sa cafeteria kasama ang mga bagong kakilala. May oras ng paglapit sa kanyang sarili. Hindi niya iniukit ang galit, hindi niya sinasambot ang pagkakanalo. Pinag-aaralan niya ang mga terms, ang mga clauses na dati na may tila abstract, ngayon ay parang mga armas at sandigan. Pagbalik sa bansa pagkatapos ng taon ng pag-aaral, hindi siya bumalik bilang babae na nag-aalinlangan. Bumalik siya na may pangalan sa resume at may kredensyal na natamo mula sa programa sa pamamahalan ng supply chain at corporate oversight. Marami ang nagulat kung paano mabilis siyang nakabalik sa trabaho. Ni hindi na ipatigil ang ilan. Hindi siya agad kumusta, sinimulan niya sa isang maliit na posisyon sa procurement department ng QL Corporation. Hindi sa senior management, kundi sa ground level, handang magtrabaho muli mula sa simula. Ang pagpasok niya sa QL Corporation ay tahimik at maingat. Hindi siya pumili ng bilateral confrontation o palakasan ng publicity. Piniling magtrabaho ng walang malakas na ingay. Sa kanyang bag, iningatan niya ang detective report na nakascan at nakabackup sa USB drive na ligtas na nakatago sa isang safety deposit box. Hindi niya naisip ipakita ito. Una niyang layunin ay magpatunay sa sarili na kayang bumuo ng kredibilidad sa trabaho. Hanapin ang pagkukulang sa sistemang procurement, magpakita ng measurable savings, ayusin ang simpleng supplier negotiation upang ipakita ang resulta ng integridad. Hindi ito biro. Ang pag-akyat ng tahimik ay mas mabigat kaysa ang magsalita ng malakas. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang pangalan ay unti-unting lumutang sa listahan ng mga dependable. Nagdala siya ng alternative negotiation na nakasave ng malaking halaga para sa kumpanya. Isang maliit, ngunit konkretong resulta. Naging dahilan ito upang siya'y makatanggap ng mga maliliit na responsibilidad, isang supplier meeting, isang review ng kontrata, pagbibigay ng rekomendasyon sa next steps ng renewal. Gamit ang kanyang analytical training, tiningnan niya hindi lang ang presyo, kundi ang pattern ng mga invoices, mga discrepancies sa delivery dates, at mga oras ng electronic signature. Doon, unang nagsimulang maglagay ng hiwaga ang mga log files, mga maliit na hindi tugma sa sistema. Sa isang renewal file, may mga oras ng pag-sign na hindi tugma sa panahon ng face-to-face meeting. May mga attachment na na-upload mula sa isang external IP address na hindi kilala sa kanilang internal network. Nagkaroon ng mga forged minutes ng meeting, mga dokumentong nagpapakita na may consensus nang wala namang actual na quorum. Ang mga detalyeng ito ay maiksi at tila maliliit, ngulit kapag pinagsama-sama ay nagmimistulang pattern, mga sinag na dumadaan sa mga butas ng baso ng isang optometrist. At doon, lumabas si Samantha Cruz. Si Samantha ay CPO, Chief Procurement Officer, isang babae na may haba ng karera sa corporate ladder, palaging nakaayos at may mga mata na tanglaw sa politika ng opisina. Hindi siya malakas na masamang tao, siya ay politikal, maalaga sa kanyang network at may kakayahang mag-impose ng style over substance. Mabilis niyang napansin ang pag-usbong ni Arina at nagbigay ng maikling pagpuri sa mga open meetings, pero may bahid ng malamig na pagtukoy sa mga tawag ng pagtaas ng profile ni Arina. Habang lumalago ang pagrespeto ng iba, lalong naging mapanuri ang mukha ni Samantha. Ang tensyon ay hindi agad naging bukas na argumento. Ito ay nasa mga pag-angat ng kilay sa mga board meetings, sa mga margin notes na hindi ipinamamahagi, at sa unwritten rules na sinunod ng ilang dekada. Sa isang malapit na kasama, aalala ni Arina ang maliit na bagay, ang pag-iwas ng Samantha na magbigay ng suporta sa bagong proposal, isang email na hindi sinagot, ang maliit na pagpili ng mga tao para sa isang presentation, mga bagay na sa unay tila normal workplace friction. Ngunit mula sa training niya sa forensic auditing, alam niyang ang pattern ay dapat ipagsama-sama. Hindi ito lamang personal, ito ay mas malalim, isang sistema kung saan ang ilang ahensya ay nagpapasa-pasa ng mga kontrata sa mga piniling suppliers.
Ang unang seryosong pagsubok sa bagong tinatawag na integrity ni Arina ay nangyari sa loob ng isang meeting room na puno ng ilaw na parang tanglaw ng distrito. May malaking presentasyon na nakaschedule, renegotiation ng supply ng critical components na magdudulot ng milyong-milyong savings. Si Arina ang pinili ng team para mag-report ang data analysis. Ang kanyang binder ay puno ng mga comparison chart, audit trails at conclusion. Ngunit bago pa man magsimula, nagising siya sa poko seconds na pagkakagaan. Ang kanyang USB na may slides ay hindi naglalabas ng slides. Sa projector, ang mga numeric figures ay nagpakita ng ibang values. May mga cells na na-corrupt at ang data ang kumalat na parang isang corrupt file. Sinubukan niyang i-present ng wala ang slides, nag-type siya live at nagpakita ng hard copy binder. At sa kanyang pagkasabik at kumpiyansa, napansin ng ilan sa audience ang isang maliit na glitch. Isang timestamp sa isang attachment ang nagpapakita ng upload time na nangyari matapis ang opisyal na meeting. May mga nagtaas ng kilay, may mga nagbakasakali ng ngiti. Ang sabotahe na iyon ay hindi marahas. Ito ay teknikal at tahimik para itong isang manlalaro sa chess na nag-aalis ng isang pawn habang hindi napapansin ng isa. Sa puso ni Arina, nagliyab ang pahiwatig na may nagsusumikap na pigilan ang kanya. Ngunit hindi siya nagreaksyon ng padalos-dalos. Sa halip, nag-collect na siya ng logs. Hiningi ang system access logs para sa projector, hiningi ang metadata ng file at pina-verify ang checksum ng kanyang USB. Doon lumitaw ang unang maliwanag na anomalya. Ang file na ipinakita ay hindi nagmula sa kanyang device. May isang external user ID na nagkamali ng timestamp, midnight upload na may IP trace out of range. Ang mga terminong ito, checksum, metadata, IP trace, ay parang mga banyagang salita sa ilang miyembro ng team, ngunit hindi sa kanya. Ipinaliwanag niya ng mabuti at mahinahon sa isang maliit na grupo kung ano ang ibig sabihin. May taong nag-replace ng content upang biglang baguhin ang narrative. May sinumang may access sa server at may panahon upang manipulahin ang presentasyon. Ito ay hindi simpleng biro. Ito ay sabotahe sa integrity ng data. Ilang linggo pagkatapos, may mga sulat na dumating. Isang plain white envelope na walang return address inilagay sa kanyang mesa. Sa loob, isang pirasong papel na may simpleng mensahe. Huwag masyadong mag-ambisyon. Hindi ito nagdala ng takot sa kanya sa paraang paghihinto. Nagbunsod ito ng ibang bagay. Katatagan. Nagkataon na sa panahon ding iyon, ang isang senior procurement officer na nangangalang Victor ay nagpadala ng isang pribadong email nag-aalok ng simpleng opinyon at pag-amin. May mga irregularidad sa ilang contracting rounds at may umanuyang pattern na umaabot hanggang sa ilang suppliers na tila may malambot na term. Hindi basta paratang. Ito ay observation na may dokumento. Ang mga terminong ito, checksum, metadata, IP trace, ay parang mga banyagang salita sa ilang miyembro ng team, ngunit hindi sa kanya. Ipinaliwanag niya ng mabuti at mahinahon sa isang maliit na grupo kung ano ang ibig sabihin. May taong nag-replace ng content upang biglang baguhin ang narrative. May sinumang may access sa server at may panahon upang manipulahin ang presentasyon. Ito ay hindi simpleng biro. Ito ay sabotahe sa integrity ng data. Ilang linggo pagkatapos, may mga sulat na dumating. Isang plain white envelope na walang return address, inilagay sa kanyang mesa. Sa loob, isang pirasong papel na may simpleng mensahe, huwag masyadong mag-ambisyon. Hindi ito nagdala ng takot sa kanya sa paraang paghihinto. Nagbunsod ito ng ibang bagay, katatagan. Nagkataon na sa panahon ding iyon, ang isang senior procurement officer na nangangalang Victor ay nagpadala ng isang pribadong email, nag-aalok ng simpleng opinyon at pag-amin, may mga irregularidad sa ilang contracting rounds at may umanuyang pattern na umaabot hanggang sa ilang suppliers na tila may malambot na term. Hindi basta paratang, ito ay observation na may dokumento. Kasama sa email niya ang isang screenshot ng supplier ledger at isang Polaroid na may time-stamped delivery note. Hindi agad nagpasya si Arina na ilabas ang lahat sa board. Alam niya kung ano ang nangyayari sa mga kumpanya. Kapag naglabas ka ng akusasyon ng walang sapat na proteksyon, ikaw ang madaling maparusahan. May mga legal na implikasyon at may mga taong handang gumamit ng iyong pangalan bilang collateral.
Kaya nagplano siya. Titipunin ang maliit na grupo ng mga taong mapagkakatiwala, i-duplicate ang ebidensya sa isang secure channel at maghanda ng neutral third party na maaaring humawak ng mga dokumento at magsagawa ng independent audit. Hindi siya magtatangka na maglabas ng akusasyon sa harap ng lahat bago may sapat na batayan. Mika at Thomas ang unang nakakita ng kanyang kahilingan. Sina Mika at Thomas ay hindi mga high-profile executive. Sina Mika ay isang IT analyst na may malalim na pag-unawa sa server logs, at si Thomas ay isang operations officer na may malawak na kaalaman sa delivery chain. Pareho silang payapa at kapwa nagkaroon ng simpleng dahilan para sumama. Nakita nila na hindi patas ang pattern at alam nilang mapanganib ang sitwasyon kung magpapatuloy sila sa tahimik na posisyon. Sa isang lihim na kape sa labas ng QL Cafeteria, nagbahagi si Arina ng mga basic na observation. Pinakita niya ang validator report, ang internal ledger discrepancies at ang IP traces. Ang mukha ni Mika at Thomas ay nagbago mula sa simpleng interes tungo sa seryosong pagkabahala. Hindi ito biro, wika ni Mika habang tumatama ang palad niya sa mesa. Kung may external IP na nag-upload ng mga dokumento, baka may backdoor sa system. Si Thomas na karaniwang nahinahon ay tumingin sa iyo ng diretsyo. Kailangan nating mag-duplicate ng proof. Huwag nating ilagay sa risk ang source. Nagpasya silang gumawa ng maliit na operasyon ng pag-iingat, kopya ng lahat ng mahahalagang log files, pag-archive ng mga supplier invoices at delivery notes, at pagkuha ng timestamps ng bawat komunikasyon. Gumamit sila ng isang neutral cloud storage na hindi nakalink sa QL internal network at naglagay ng encryption. Ang bawat file ay may checksum verification at isang record ng kopya ang inilagay sa safety deposit box na kinokontrol ni Arina. Ito ay hindi glamorous, ito ay methodical at mabigat, ito ay proteksyon. Habang lumalalim ang buwan, unti-unting nabuo ang isang maliit na alyansa. Si Victor sa pag-usap na may kaunting pag-aatubili ay pumayag na i-verify ang ilang mga transactional records. Si Jonas, isang contractual advisor na kilala sa pagiging tapat sa mga legal na issue, ay nagsabing handa siyang magbigay ng konsultasyon kung kailangang dalhin ng issue sa isang external mediation. Ang solicitor na kinuha nila, isang boutique legal firm na may reputasyon sa corporate governance, ay nagbigay ng paunang listahan ng kung anong ebidensya ang kinakailangan: timestamps, IP logs, copies ng forged minutes, at physical receipts. Ito ay hindi glamorous, ito ay methodical at mabigat, ito ay proteksyon. Habang lumalalim ang buwan, unti-unting nabuo ang isang maliit na alyansa. Si Victor sa pag-usap na may kaunting pag-aatubili ay pumayag na i-verify ang ilang mga transactional records. Si Jonas, isang contractual advisor na kilala sa pagiging tapat sa mga legal na issue, ay nagsabing handa siyang magbigay ng konsultasyon kung kailangang dalhin ang issue sa isang external mediation. Ang solicitor na kinuha nila, isang boutique legal firm na may reputasyon sa corporate governance, ay nagbigay ng paunang listahan ng kung anong ebidensya ang kinakailangan: timestamps, IP logs, copies ng forged minutes, at physical receipts. Ang planong ilabas sa mediated session ay hindi isang personal na pagsalakay. Ito ay isang pagsasakatuparan ng proseso na magbibigay daan sa independent investigation. Habang nag-uusap sila, nanlilimahid sa ilalim ng tensyon ang isang matinding pag-uunawa. Maaari nilang hilahin ang sinulid ng katiwalian at maaaring magbukas ng mas malalim na problemang korporatibo. Ngunit kung tama ang mga datos, hindi lamang isang individual ang mawawala, maaaring maapektuhan ang reputasyon ng mga nasa loob ng board. At may mga taong may interes na pigilan ang paglabas nito. Ito ang dahilan kung bakit ang buong proseso ay dapat maprotektahan. Sa pag-aayos ng susunod na hakbang, nagtalaga sila ng roles. Si Mika ang maghahawak ng live forensic setup, si Thomas ang mag-archive ng physical documents, si Victor ang magiging liaison sa board, at si Jonas ang nag-aayos ng legal cover. Si Arina, bilang instigator at tagapagtipon ng data, ay nagpasya na siya rin ang magbibigay ng initial presentation sa mediator. Hindi isang dramatikong rebuttal, kundi factual, concise at nakasuporta ng dokumento. Ang kanilang plano ay maingat at kumpleto, ngunit hindi wala sa panganib.
Isang gabi, habang nag-iimpake ng mga kopya ng logs at nag-check ng encryption keys, napansin ni Arina ang maliit na tunog ng pag-click sa kanyang drawer. Hindi ito malakas at kung hindi siya nakikinig, marahil hindi niya ito maririnig. Isang tunog na nagpapahiwatig na may taong nag-aayos ng mga bagay sa labas ng normal na oras. Hindi siya pumunta sa pintuan, hindi niya nilingon ang bahay. Sa halip, huminga siya ng malalim at tiningnan ang maliit na USB stick na may bakas ng kanyang scanner. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasama nito ang kakaibang katiyakan. Hindi siya nag-iisa. Sa unang bahagi ng araw ng presentasyon ng evidence sa mediator, ang grupo ay handa. Ang koponan ay dumating ng maaga, nag-set up ng laptop at ng portable recorder at siniguro ang live feed sa isang cloud server na hindi linked sa QL. Ang mediator na napili nila ay isang kilalang governance firm na may reputasyon sa paghawak ng sensitibong corporate disputes. Ang lugar ng mediation ay neutral, plain at tahimik, walang grandstanding, walang liwanag ng kampanila. Ang mga upuan ay nakahanay at ang dalawang panig, ang grupo ni Arina at ang grupo ng procurement na may suportang legal mula sa Delgado ay nakaharap. Ngunit, bago pa man nila maumpisahan ang pagpapakita ng ebidensya, may isang senyales na nagpabatid na hindi magiging madali ang susunod na ilang oras. Sa isang chat sa internal channel, nag-flash ang isang alert mula sa IT. Unexpected maintenance scheduled in 10 minutes. Wala ito sa itinerary. Ang puso ng team ay kumabog ng bahagya. Hindi sila nang ihinayang. Alam nilang may posibilidad na ang maintenance ay pasaklolo para pigilan ang access sa server at sirain ang live feed. Ito ay isang pahiwatig lamang, ngunit sapat upang ipakita na may magkakaugnay na puwersa sa likod. Hindi tumigil ang Delgado lawyers sa pagtanong. Sila'y nag-recite ng legales tungkol sa procedures, chain of custody at confidentiality clauses. Ngunit ang mediator, hubog ng taong may mahigpit na pangunawa sa corporate governance, ay nagsuggest ng isang stringently controlled viewing. Lahat ng ebidensya ay ilalagay sa encrypted folder. Bawat oras ng demonstration ay ire-record at ang physical hardware na susuriin ay susundin ng police liaison kung kinakailalan. Mayroong konsenso sa procedural safeguards o, sa pinakamaliit, isang pahina ng pagkapantay. Ilang minuto pa lamang ang lumipas nang may lumabas na maliit na alert sa screen. Scheduled maintenance initiated. Maliwanag itong nagpa-flash sa upper right corner ng system log. Ang mga mata ng koponan ni Arina ay kumidlat. Hindi ito kasali sa kanilang schedule. Ang laboratory-like hum sa room ay napalitan ng isang mabigat na tensyon. Ito ba ay inisyatibo ng IT department? Tanong ng mediator sa mapagkakatiwala ang tono. Si Mika agad na tumingin sa kanyang laptop, pinapabilis ang terminal. Hindi, sagot niya. Walang nakaplanong maintenance recorded sa internal schedule at ang maintenance event ay nag-trigger ng 10-18-12. May upload attempt mula sa external address na 203.120.45.78 bago pa man magsimula ang maintenance. Ang mga salitang ito ay technical, ngunit malinaw ang kahulugan. May sinumang nagtagda ng maintenance bilang ruse para pigilin ang live feed. Sa sandaling iyon, ang ilaw sa mediation room ay unti-unting lumiwanag, parang magpapakita ng pag-asa. Ngunit hindi ito tumagal ng higit sa ilang segundo. Biglang nagdilim ang mga ilaw, huminto ang aircon, ang projector sa front table ay nagpull ng black screen. Ang chandelier sa labas ng conference room ay tila unti-unting nawawala ang ningning. Tumunog ang maliit na generator alert, isang mababang beep na parabang pumapalo sa dibdib ng mga tao. Blackout, mahinang anunsyo ng security guard mula sa doorway. Ang katahimikan ay naputol ng mga bulong at ng mabilis na pagsisiyasat ng mga tao sa kanilang telepono upang alamin kung saan nagmula ang outage. Ngunit higit sa mga telepono, nagpatuloy ang maliit na hill of panic. Hindi para sa kadiliman, kundi dahil sa posibilidad na iyon ay intensyonal. Live feed down ang napagmasdan ni Mika sa kanyang monitor, ngunit hindi nagtagal dahil sa isang maliit na tagpo ng pixelated light, ang backup camera ay pumalit at nagpakita ng isang fragment ng video mula sa corridor. Hindi malinaw, may mga pag-angat ng kalabuan at pagkatapos ay ang anino ng isang tao na mabilis na nagmamarcha papunta sa server rack, nagkikiskisan sa isang gray jacket. Si Thomas, na may hawak na printed list ng chain of custody, ay nag-stand up ng hindi sinasadya.
May taong nasa server room, wika niya. At sa kumpol ng mga taong nakaupo, nagkalat ang mga tanong. Ang mediation room ay nagbago mula sa formal na pag-uusap tungo sa tahimik na operasyon. Ang mediator ay mabilis na kumilos, nagbigay ng mando sa seguridad at sa lokal na IT, huwag galawin ang hardware, itabi ang lahat ng procedural steps, kumuha ng visual na recording. Sa labas, ang ilaw ay kumikislap pa rin, isang maliit na kawalan ng katahimikan na may kasamang ingay ng cooling fan sa corridor, at ang CCTV feed ay nagpakita ng isang taong nakayuko sa isang server bay, mabilis at may layunin. Sa maliit na screen, ang figure ay hindi ganap na malinis ang itsura. May hooded jacket, isang maliit na backpack na tila may daples na gulong. Ngunit may isang malinaw na aksyon. Siya ay kumukuha ng maliit na bagay mula sa gitna ng rack, isang micro SD card na nakalagay sa isang maliit na adapter. Siya ay lumiliko, dumaan sa camera area at naglalakad patungo sa exit. Sa kanyang kamay, ang maliit na micro SD ay kumikislap, isang tiny thing ngulit maaaring bumagsak ng buong kapangyarihan ng ebidensya. Do not touch anything, ang tahimik na utos ng mediator. Sa kabilang banda, ang Delgado lawyers ay nakatingin ng may malamig na ngiti, parang inaasahan nila ang kaguluhang ito. Ngulit ang team ni Arina ay mabilis. Si Mika ay naglocate ng isang alternate camera angle na nagpapakita ng mukha ng suspek. Hindi malinaw, ngunit ang buhok at kilos ay may magagandang pagkakatulad kay Manuel Santos, isang consultant na nabanggit sa kanilang mga logs bilang may suspicious contacts sa supplier chain. Hindi nagtagal dahil sa prekaryo ng sitwasyon, ang mediator ay nagpasya na tumawag sa police liaison, isang opisyal na may maliit na pin na naka-attach sa blazer. Ang loob ng mediation room ay naging isang maiksing command center, security guard sa labas, isang opisyal na nagsasaayos ng chain of custody form at ang camera feeds na patuloy na tumitingin sa corridor. Habang nag-i-intensify ang pagtingin sa mga feed, may isang sandali ng klaridad. Ang maliit na figure na may hood ay napigil sa exit ng security. Sa CCTV capture ng entrance, isang security guard ang humarang at nagtatanong. Nagkaroon ng palitan ng may pagkaaming hunggag na salita at ang figure, inilatob sang guard, ay tumangging magpakilalang may karapatang pumasok. Inumpisahan ng guard ang physical check at nakita ang mala USB adapter na kahalintulad ng binanggit ni Mika at Thomas. Ang guard ay tumanggi sa patuloy na paglabag at pinawalan ang suspect sa boundary, subalit hindi siya agad na aresto dahil nagkaroon ng pagkalito sa kung sino ang dapat kumilos, mga usapin ng jurisdiction at corporate premises. Sa kabila ng pagkakaagaw ng kontrobersya, may isa pang video fragment, isang close-up ng kamay na naglalagay ng microSD sa loob ng jacket. Ang microSD na ito, ayon sa kanilang mga preliminary check, ay may posibilidad na naglalaman ng backup ng metadata at footage na sumasalamin sa ilang mga na-alter na files at ilang direct captures mula sa loob ng server, posibleng mga upload attempts, timestamps at kahit ang pag-record ng mga manipulations. Ang meeting room ay nag-ingting. Ang mediator, na malinaw ang pagnanais na manatiling neutral at propesyonal, ay nagmungkahi ng isang desisyon. Isil ang server room, ipagbigay alam ang nangyari sa management at sa pulis, at magpaabot ng opisyal na supina para sa anumang hardware o media na nakuha. Bago pa man maisakatuparan ng buong hakbang, dumating ang isang maliit na sulat mula sa internal counsel ng QL. May legal nuance sa pag-raid sa premises na hindi dapat lampasan. Sa labas ng room, pinilit ng security na makausap ang taong naharang. Ito ay si Manuel Santos, ang consultant na naging bahagi ng ilang supplier meetings. Siya ay medyo magaspang ang mukha, may bakas ng pagod, ngunit hindi matakot. Ako ang kinuha ng microSD, ani Manuel, nang humarap sa security. Ipinapalabas ko lang ang mga backup ko para sa sarili kong safety. Ngunit ang kanyang paliwanag ay hindi tumugma sa mga log na nakikita ni Mika. May timestamp ng external upload mula sa address na tumutugma sa isang IP na madalas gamitin ng isang contracted broker na nakaugnay sa ilang suppliers. Hindi agad natapos ang palitan. Ang police liaison, matapos makarinig ng preliminary explanation mula sa mediator at sa mga security, ay nagpasya na i-detain si Manuel para sa formal na pagtatanong at chain of custody verification.
Ito ay hindi isang pahayag ng guilt. Ito ay isang standard procedure dahil sa suspected tampering with potentially critical hardware. Ang mediator, sa kanyang papel, ay nag-request ng dokumentadong chain. Ang abogado ng Delgado ay nag-aalangan ngunit nagpagalaw sa kanyang papel. Sa oras na iyon, ang microSD ay nasa secure custody ng police officer na dumating at isang forensic tech mula sa neutral firm na kinontrata ng mediator ay mabilis nagpatakbo ng initial imaging, isang bit-by-bit copy upang maiwasan ang anumang pagbabago. Ang maliit na microSD ay inilagay sa isang evidence bag, nakaseal at nakalabel. Ang loob ng mediation room ay napuno ng mga papeles na may official stamps. May isang maluwanag na pagpindot ng relief sa mukha ni Arina at sa kanyang kupunan. Hindi ito isang ganap na tagumpay. Ito ay isang maliit ngunit mahalaga pag-iingat. Ngunit habang may kumikilos na otoridad, may ibang sakramentong eksena. Ang Delgado lawyers ay nagsimulang magbago ng tono. Ang kanilang mukha ay napasinghap, may pakiramdam ng pagkabigla at sa ilang saglit pagkawalan ng kontrol sa kung paano umuusad ang sitwasyon. Si Samantha Cruz, na hindi pa formal na nasa silid pero namataan ng ilang mata sa hall, ay nagpalihim ng maikli ngunit matalim na tanaw sa arena. Ang mga biro at political na moves ay napalitan ng malamig na pagtingin. Pagkatapos ng paunang forensics, ang microSD image ay nagpakita ng isang file structure, mga folder na may mga file na may mga pangalan gaya ng Delivery Notes YYYDD at Upload Log YYYDD. May mga video fragments din, mga recordings mula sa server console at ilang log exports. Ngunit ang pinakamahalaga, mayroong isang small subfolder na may raw captures ng presentation files at timestamps. Ang timestamp sa microSD ay nagtugma sa anomalies na ipinakita ni Arina, uploads na naganap sa oras na hindi papalagay sa kanilang internal server. At nakapaloob dito ang isang listahan ng external IPs na kabilang sa ilang contracted brokers. Ito ay hindi sapat pa para sa isang final legal verdict, ngulit sapat na para ilagay ang momentum sa pabor ng transparency. Ang mediator ay gumawa ng huli na desisyon sa pagkakaroon ng immediate independent investigation at external audit. Ang kumpanya, sa pag-urong at pagtingin, ay nag-appoint ng isang board-level committee upang makipagtulangan sa investigators at sa pulis. Ang ilang araw pagkatapos, nagkaroon ng masusing meeting kung saan naging malinaw ang mga sumunod. Ang microSD ay naglalaman ng mga files na nagpapakita ng upload attempts na hindi nagmula sa opisyal na channels. May pattern ng forged minutes at inconsistent delivery confirmations. At may mga IP addresses na nag-uugnay sa isang cluster ng third-party brokers na dati nang napapansin. Ang chain of custody forms ay kompleto at ang independent forensics firm ay nagbigay ng initial report na nagsasabing mayroong tampering attempts. Ang mga legal consequences ay nagsimulang mag-ihip ng hangin sa opisina. Ang Delgados ay nagpunta sa defensive mode. Ang ilang executives ay naglatag ng public statements tungkol sa procedural compliance at mahalagang transparency. Ngunit sa likod ng mga pahayag na iyon, may mga kulungang usapan, mga alay na nag-uusap sa mga corridor, mga naglalantad ng pag-aalangan. Ang kumpanya ay kinapala ng posibilidad ng reputational loss at ng expensive legal proceedings. Sa gitna ng kaguluhan, si Arina ay hindi naging raucous. Ang kanyang estilo ay maningning sa katahimikan. Pinanatili niya ang kanyang trabaho, tinapos ang mga follow-up items at nagbigay ng support sa mga legal at technical advisors. Ang kanyang binder, na dati ay heavy na parang patunayan ng kanyang paghihirap, ay naging simbolo ng kolektibong katibayan. Ngulit higit pa rito, may isang bagay na mas malalim na nagbago, ang katatagan sa loob ng kanyang sarili. Naramdaman niya ang malalim na lakas na nagmula sa pagkakaisa ng kanyang maliit na koponan at sa mga dokumentong pinoprotektahan nila. Si Samantha ay gumawa ng kanyang sariling hakbang. Hindi siya dumating agad sa open confrontation, imbes nagpadala siya ng formal request para sa isang executive-level review at nagmungkahi ng internal committee para sa transparency. Sa alamang mga tao, ito ay isang paraan upang ilayo ang sarili mula sa diretsong paninira, isang maneuver na political ngulit lehitimo. Ngunit ang mga observers ay nakakita ng dalawang posibleng interpretasyon, strategic distancing o isang attempt na mag-take control sa narrative.
Sa mga susunod na linggo, natuklasan pa ang mas maraming detalye. May mga invoice na na-trace pabalik sa isang supplier na hindi talaga nag-deliver sa oras, ngunit ang ledger ay nagpakita ng tanda ng pagtanggap. May mga forged minutes na may font inconsistencies na ipinakita ng forensic typographer, mga maliit na pagkakaiba sa kerning at character spacing na nagpahiwatig ng pag-edit. Ang web of connections ay naging mas komplikado. Ilang third parties, ilang brokers, ilang insiders, mga pattern ng favoritism at privilege channels. Ngunit kahit na umiikot ang anino ng corporate intrigue, lumago ang reputasyon ni Arina, hindi bilang isang rebelde na humahamon sa sistema para lamang siraan ng iba, kundi bilang isang propesyonal na sumusunod sa proseso. Ang kanyang mga maliliit na pagtagumpay ay nag-translate ng konkretong pagbabago. Ang kumpanya ay nag-order ng isang temporary freeze sa renewal decisions, major suppliers ay ini-audit, at ang board ay pumayag sa isang temporary external oversight sa procurement process. Ang media ay hindi agad sumalakay. Walang sensational headlines, may ilang internal memos na nag-leak sa murmur lang ng social media. Ngunit dahil kinokontrol ng board ang flow ng impormasyon, nagkaroon ng sapat na panahon para matundon ang issue sa paraan na hindi magpapatong ng premature conclusions. Ito ay isang napiling paraan. Pinili nila ang proseso kaysa sa theatrics. Sa harap ng lahat ng ito, may maliit na sandali na nagbigay sa atin ng human closure. Sa isang mahinahong gabi, si Arina ay naglakad palabas ng office terrace, ang hangin ay malamig at ang liwanag ng kalye ay dumudula sa kanyang binder. Hawak niya ang maliit na micro SD, isang kopya lang, na ngayon ay nakalock sa isang evidence locker sa neutral storage. Siya ay nagbalik-tanaw sa mga buwan ng pag-aaral, sa scholarship letter na sumulput sa kanyang bulsa noong gabi ng anibersaryo, at sa mga oras na nagising sa 3 ng umaga upang mag-review ng logs. Alam niya na ang kanyang personal life ay nagbago ng tuluyan. Ang divorce papers ay naglalakbay pa rin sa legal system, ang anak niya ay nangangailangan ng kanyang oras at katahimikan, at ang mundo ng QL Corporation ay unti-unting nagbabago. Hindi ito katapusan, bulong niya sa sarili na hindi isang sigaw ng pangangambang walang pag-asa, kundi isang resolusyon na may malay at direksyon. Ito ay simula ng paglilinis. Sa paglipas ng buwan, nagkaroon ng mga opisyal na summons, internal reviews at mga hearings. Ang board-level committee ay naglabas ng unang compact recommendation, mas mahigpit na access controls, dual signature requirements para sa sensitive uploads, periodic external audits, at isang mandate na ang lahat ng major renewals ay dumaan sa independent review panel. Ito ay hindi isang kompletong reforma. Ito ay unang hakbang at marahil ay paminsan-minsang kompromiso. Ngunit para kay Arina at sa maliit niyang koponan, ito ay isang praktikal na panalo, konkretong pagbabago na makakabawas sa posibilidad ng parehas na manipulasyon sa hinaharap. Si Manuel, sa kabilang banda, ay sumay-alalim sa legal process. Siya ay in-interrogate, may mga pahayag na ginamit sa initial report, at ang micro-SD na nakuha ay bahagi lang chain of custody. Ngunit kahit na ito ay tila isang malupit na kabanata, hindi kaagad na paglalagpasan ang mga komplikasyon. May mga tanong tungkol sa kanyang motives at may mga dokumentong nagpapakita na siya ay mayroong business ties sa isang third-party broker, mga details na kailangang imbestigahan pa ng mas malalim. Ang punto rito, ang legal procedure ay dahan-dahan at sistematiko at hindi isang korte ng opinyon na naglilitis sa buwan. Hindi naglaon, ang press ay nagkwento ng headline na pinaghalong corporate intrigue at personal courage. May ilang interviews na ipinadala kay Arina, ngunit pinili niyang limitahan ang pananalita. Naniwala ako sa due process, isang makling pahayag niya, hindi storytelling, hindi self-righteousness. Ang kanyang anak ay pinrotektahan niya mula sa spectacle ng media. At sa tuwing tanungin ng mga kasamahan, palagi niyang sinasabi, ang trabaho natin ay hindi tungkol sa revenge, ito ay tungkol sa integridad.
Sa loob ng kumpanya, si Samantha ay napilitan din mag-adjust. May pagkakataon na nagpakita siya ng kooperasyon, sumama sa ilang strategy meetings, at nagbigay ng access sa ilang dokumento na dati niyang kinailangan na protektahan. Ang kanyang mga moves ay pinagmasdan. May nagsasabing siya ay merely covering her tracks, may nagsasabing nag-adopt lang siya sa bagong corporate reality. Gayunpaman, ang mas malaki at mas mahalagang nangyari ay nag-umpisang mabago ang kulturang opisina. Ang mga casual back channels at preferential treatment ay nagsimulang mabantayan. Hindi lahat ay perpekto. May mga taong nawalan ng trabaho, may ilang promosyon na tinigil, at may mga reputational scars na maaaring tumagal ng taon. Ngunit ang core, ang maliit na alyansa nina Arina, Mika, Thomas, Victor at Jonas ay nagpatibay ng isang bagong pagkakaisa. Ang kanilang pagsisikap ay hindi lamang dahil sa personal vendetta, ito ay proteksyon ng mga principle na humuhubog sa trabaho. May isang gabi, ilang buwan matapos ang blackout at ang microSD incident, ang board ay nag-issue ng isang press release, isang neutral statement na nagpapatoto sa mounting evidence ng irregularities at ang pag-uumpisa ng external audit. Hindi ito isang sentensya, ito ay isang pag-amin na may problema at ang unang hakbang sa paglupas. Ang headline ng mga papel ay hindi nagbubulong ng malalaking pambihirang salita. Ito ay tahimik ngulit may bigat. Sa isang maliit na kanto ng opisina, si Arina ay nanonood ng mga files at naglalagay ng post-it notes sa isang bagong binder, mga susunod na hakbang, mga contact para sa bagong training sa forensics at mga pangalan ng mga panelists para sa company-wide briefings. Sa puso niya, may pagod at may lungkot, ngunit may malalim na kapanatagan. Ang kanyang dignidad ay napanatili at ang kanyang paninindigan ay naging instrumento para sa mas malawak na pagbabago. Ang diverse process ay nagsusulong sa sarili nitong Coolcare timeline. Hindi ito nag-e-explode, ito ay isang serye ng maliliit na hakbang, mga legal consultation at mga pag-aasikaso sa buhay ng mga anak. Ang desisyon ni Arina na magmadali sa paghihiwalay ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na magtutok sa pag-asa at pagbabago. Hindi siya nagbalik sa lumang relasyon upang maghabol ng panibagong pag-ibig. Siya ay bumuo ng isang professional na sarili na may integridad at malinaw na purpose. Habang papalapit ang isang bagong taon, ang QL Corporation ay nagpatupad ng ilang internal reforms. Isang bagong head ng IT ang inappoint, may dual authentication para sa sensitive uploads, at ang procurement process ay ini-undergo ng isang 6-month external audit. Ito ay hindi ganap, may resistensya at may political friction, ngunit may tangible na pagbabago. Sa isang maliit na ceremony na hindi binulgar ng malalaking kameras, pinuri ng board ang team na nagdala ng ebidensya, isang lihim na paggalang na kahit maliit ay sumasalamin ng pagbabago ng corporate culture. Ang huling aksena ay mahinahon, si Arina sa kanyang apartment sa isang gabi na may buwan na nakaangat. Hawak ang binder na nagdala sa kanya mula sa Quezon Estate hanggang sa courtroom bike mediation room. Hawak din niya ang maliit na evidence bag na may kopya ng microSD, hindi ang original, ngunit isang forensic image. Nasa mesa ang scholarship letter na nagbigay ng initial na lakas. Sa kanyang anak, nagsusulat siya ng mga bagong bedtime stories, ordinaryong banal na sandali na bago noon ay pinailalim ng ingay ng betrayal. Tumingin siya sa bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap, ang mga anino ng mga gusali ay naglalaro sa malamlam na kalye. Sa kanyang isip, may malinaw na larawan, ang liwanag ng chandelier noong gabi ng anibersaryo, hindi lang simbolo ng pagkakapahiya, kundi isang simula ng paglalakbay. Muli niyang narinig sa sarili ang mahinang pangungusap, ito ay simula ng paglilinis. At sa isang malalim na paghinga, napagtanto niya na ang paglilinis ay hindi natatapos sa isang echo of triumph. Ito ay proseso ng pagpapatunig, ng pagpapanatili ng mga dokumento at ng pagpili ng integridad sa araw-araw. Hindi niya inaasahan na mawawala ang lahat, alam niya na may mga taong magtatangkang magbaleg at may mga legal na laban pa na magpapatuloy. Ngunit mayroon siyang isang bagong bagay, isang maliit na alyalsa, isang kopya ng ebidensya na hindi basta nabubura, at ang respeto ng ilang kasamahan na nagbago at sumama sa proseso ng transparency. Ang kanyang buhay ay nagbago mula sa pagkakanulo tungo sa isang bagong professional na tawag. Ang kwento ni Arina ay hindi nagtatapos sa piraso ng microSD o sa nakasealed na police report.
Ito ay nagpapatuloy sa mga araw kung saan pipiliin niya ang integridad sa gitna ng pressure, sa maliliit na desisyon na may malaking implikasyon, at sa paraan ng kanyang paggabay sa mga bagong proseso sa kumpanya. Ang mga susunod na kabanata ay malamang napuno ng dokumento, politika at mga opisyal na hearing, pero ang pinakamahalaga ay ang mensahe. Katotohanan, kapag iningatan at pinrotektahan ng tama, ay may kapangyarihan upang baguhin ang sistema. Kung naantig at na-inspire ka sa paglaban ni Arina para sa katotohanan, para sa mga dokumentong nagpapaliwanag at sa mga desisyong humugot ng dignidad, i-share ang istorya na ito at mag-subscribe para sa susunod na kabanata ng kanilang laban. Ang mga detalye ng proseso at ang pangmataganang epekto sa QL Corporation ay magpapatuloy at maraming aral pa ang maaaring lumabas mula sa maliit na alyansang nagsimulang magliwanag sa gitna ng dilim.